Tapos na po yung pagre-register natin ng SIM card, pero magtataka ka paanong nakakatanggap ka pa rin nung mga text scams. Andiyan dyan yung mga sugal. Diba? Nandiyan dyan yung mga sugal. Marami ka pa rin natatanggap na invitation sa mga yung online casino. Yung mga application, mga apps na mga games na parang isabong ang dating. Oh, bakit ang dami mo pa rin natatanggap na mga promo tapos number yung lumalabas? Akala ko ba automatic kapag ka hindi mo na-register yung SIM card mo, pagdating sa panahon na to, automatic lahat ng SIM card sa sirkulasyon hindi na gumagana. Eh bakit meron pa din tayong natatanggap na mga text scams? O tingnan natin mga boss, itong balita na ito, ako'y takang-taka talaga. Araw-araw, yung SMS sa inbox ko, puro number. Tapos alam yung pangalan ko. Basta alam yung detalye ko. Ay, hindi natin malaman kung ano ba talaga to. Propaganda lang, yung kunyari bilang ng mga araw nyo, mag-register kayo ng SIM card kasi pagka wala na, natapos na, deactivated na yung mga yan, bla bla bla. Yun ang pangako nila. O nung natapos yung registration, may nakakalusot pa rin. Bakit? O kaya yung mga pangako ni BBM, hindi natin pinaniniwalaan dahil itong simpleng pangako ng mga ganito, hindi nila natutupad O tingnan natin itong balita na are. The Department of Information and Communications Technology or DICT is currently conducting an investigation. Ayan tingnan mo. Angel JRM. Sumali sa SBET. Ganyan yung mga natatanggap ko, yung mga punyemas na mga sugal-sugal na yan. Pagtataka ka, bakit meron pa rin yan? DICT, kailangan yung magpaliwanag dito mga pulpul kayo. Investigation into the sources of spam and text messages that citizens continue to receive despite the completion of the SIM card registration. According to Alexander Ramos, Executive Director of the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, the verification process has proven to be challenging. He mentioned that the registered number is located in the province with a name attached to it, but the spam attacks originate from Manila. The investigation has revealed that one of the tactics employed by the syndicate involves the use of pre-registered SIM cards. The DICT has already coordinated. Pucha, paano nagkaroon ng pre-registered? Paano nga nagkakaroon ng pre-registered SIM card? Hindi ba? Alam mo ba nung nag-register ako ng SIM card ko, yung prepaid ko, i-register ko yun, hirap na hirap ako. Ang arte, sobrang arte nung system na yun. Kailangan talaga yung picture ng mukha mo. Doon nagkakaproblema doon sa picture ng mukha Hindi ko maintindihan kung paano. Ibig sabihin, palpak yung ninyo. Palpak yung SIM card registration kung ganun. Wala rin palang silbi. Ibalik na natin sa dati. With a telecommunications company to address this issue. Another significant discovery is that the machine used by the syndicate to send text blasts into the country no longer requires a SIM card for operation. To tackle this problem, they have also engaged with the Bureau of Customs to prevent such machines from entering the country. As far as identifying, yes, indeed, we have a lot of names. In fact, we have thousands of names here that we are verifying right now because of the findings that these are pre-registered, either they were sold or collected online. The verification process is tedious. We have uncovered that certain syndicates, organized syndicates, have been procuring pre-registered SIM cards. So that's one issue that we have raised already with the telcos and the DICT family to formulate how to address the issue. Mag-aaral na naman kayo. Ang tagal ng implementation na move pa tapos ngayon pag-aaralan nyo pa rin. In-implement nyo na, pag-aaralan nyo pa rin. Walang hiya kayo talaga. Pinahirapan nyo na yung mga tao. Wala rin naman palang silbi. Gumastos pa tayo dyan. Malaking ginastos ng gobyerno dyan sa hayop na SIM card registration na yan
Isa yan sa mga ipinasa ni Marcos noong 2020, ngayong 2023 isa yan sa mga napirmahan niya, yung tatatlo. Yung tatatlo sa napirmahan niya, yung isa holiday. As yung isa, yung SIM card registration, palpak pa. Of selling of pre-registered SIM cards. Mga gunggong. Wala na talaga tayong pag-asa. Pucha, yan, pinapaandar lang tayo ng mga namumuno sa gobyerno ngayon.